Sinabi ni Hesukristo, "Ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya hindi naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At ating pong balikan ng kaunti ang ipinaalala sa atin nung nakalipas na linggo na sinasabing maraming dahilan para maging mapalad. At yung sinasabi sa atin na mapalad tayo sa paraan at sa pananaw ng Panginoon at hindi dapat natin tinitingnan sa pananaw ng mundo. Dahil ang sinasabi ng mundo, mapalad kapag marami kang pera, kapag meron kang posisyon, kapag meron kang kapangyarihan, maraming ari-arian, yun ang sinasabi na mapalad. Pero sa pananaw na itinuro sa atin, mapalad, no? Kumbaga, sino nga ba ang mapapalad? Mapapalad ang mga taong nahapis ngayon dahil sila ay paliligayahin ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanyang pananampalataya. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Sabihin niyo nga po, mapalad ako. Sa marami pang bagay, no? Mapalad ka, meron kang magulang, mapalad ka, meron kang anak, mapalad ka, nakakapag-aral ka, mapalad ka, nakakakain ka pa. Gumigising, mapalad ka, marami, no? Maraming bagay na dapat nating makita. Ngayon naman, ngayong linggo ay itinuturo din sa atin ni Jesus itong aral na itinuro niya sa kanyang mga alagad. Kasi para saan nga ba sila, no? Minsan, kapag naglalakad-lakad ako dyan, napapaisip ako, para saan ba ang mabuhay? Kasi ang tao, gigising, magtatrabaho, kakain, mamasyal, kakain ulit. Ganun lang, routine natin, araw-araw. Pero para bang may higit pa na panawagan sa atin eh. Hindi lang tayo naririto para humingi ng humingi, umasa lang ng umasa. Meron din tayong dapat na mas makita na panawagan sa atin ng Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, may silbi ka. Pero ano nga bang silbi mo sa mundong ito? Anong silbi mo sa lipunan?
Anong silbi mo sa bahay? Yan. Di ba? Ano, silbi mo ba pasaway lang? Anong silbi mo sa loob ng bahay? Sa mga bata dito, sa mga kabataan, nakikita nyo ba yung silbi nyo sa loob ng bahay? Ano ang silbi? Ma, penge. Ma, anong ulam? Ganun lang ba ang silbi? Di ba ang silbi ay maglinis ang bahay. Yung makita mo na kailangan mong tumulong maghugas ng plato. Yung silbi mo na kailangan mong matutong magluto para nang sa ganon kahit sa murang edad, makakapagluto ka na at makakakain ka. Ganon din sa iyong pamilya. Anong silbi mo sa iyong tahanan, sa iyong pamilya? Kasi sabi ni Jesus, di ba? Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan nyo ha, kayo ay asin sa sanlibutan. Kayo ay asin sa sanlibutan. At kayo ang ilaw ng sanlibutan. So, ganun na lang ba? Asin, ilaw? Tingnan natin na mabuti. Kasi ang sabi din, kapag ang asin nawalan ng silbi, wala na, tatapakan na lang ito. Ang ilaw naman, sayang naman kung may ilaw nga, pero tatakpan mo din lang naman. Ang asin, kailangan ang silbi niya, kaya siya asin dahil ang silbi niya magbigay ng lasa. Hindi na siya asin kung hindi siya nagbibigay ng lasa. Ang ilaw, ang silbi niya, magliwanag. Para mapawi ang kadiliman, magliwanag para makita ng mga tao ang tamang landas. Pero sabi ko, no, kung asin, sa mga nagluluto dito, no, alam ninyo kung gaano kahalaga yung maging sakto ka lang. Kapag kulang, walang lasa. Kapag sobra, hindi rin yan makakain. Itatapon din yan. Sa mga nanay dito, bakit nagugustuhan ng inyong pamilya, ng inyong mga anak, o kung sino man nagluluto sa inyo, ang inyong mga niluluto? Kasi masarap. Kasi sakto ang lasa. Yung ilaw, yan, ganito, sakto lang na ilaw, nakikita natin ang isa't isa, sakto lang. Kasi kapag ang ilaw, sobrang liwanag, nakakabulag din. Paano ba pag sinabing sobrang liwanag? Ito yung mga taong ang tingin sa sarili, sila lang yung tama. Yung self-righteous, yung lahat na lang ng kilos ng iba, mali, puna ka ng puna, gagamitan mo pa ng mga batas, pero hindi ka nakakatulong magbigay liwanag. Mga bata, sabihin niyo nga, asin. Liwanag. Dapat ngayon pa lang nakikita nyo na yan, ha? Binuhay kayo at nabubuhay ang bawat isa sa atin dito para magpasarap, para magbigay ng kaligayahan. Binuhay ang bawat isa sa atin dito para magliwanag. Maganda yung sinasabi sa unang pagbasa, paano tayo magiging liwanag? Paano tayo magliliwanag o kaya naman, ganito tayo dapat para mas makita ng tao ang liwanag. Kasi pag sinabing liwanag, yan ay pag-asa. Pag nagliliwanag, may pag-asa. Ano ang sabi sa unang pagbasa? Ang nagugutom, pakanin. Ang walang damit, damitan. Ang walang matuluyan, pasilungin. Magliwanag para makita ng mga tao na may pag-asa pa pala. So hindi lahat ng tao kurap. Hindi lahat ng tao magnanakaw. Hindi lahat ng tao ay may ghost project. Kailangan mas maraming tao ang magliwanag. Minsan po no, na
sa nangyayari sa lipunan natin, lalo na sa politika. Narinig ko minsan, sabi ni Leviste, no, yung isang batang congressman, yung Leviste, sabi niya, hawak ko ang ebidensya, ang katotohanan, pero hindi ko ipapakita ito. Parang, anong sense? Para saan? Alam mo pala, hawak mo pala ang ebidensya para matapos ang usaping ito ng mga ghost project. Pero itatago mo sa kung anumang kapalit ang hinihintay, para saan? Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa ikalawang pagbasa, yung tunay na liwanag, yung hindi nanggagaling sa sarili. Kasi yung kung nanggagaling sa sarili, ang tawag diyan, bida-bida. Hindi tayo dapat ang nakikita, bagaman tayo ay liwanag, pero hindi tayo dapat ang nakikilala, kundi si Kristo. Kung magsasalita tayo, hindi na yung tayo. Hindi sa paraan ng mundo, sa paraan ng tao, kundi sa pamamaraang itinuturo ni Jesus. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, may silbi ka pa. Dito, matatanda, may silbi pa. Doon, mga bata, may silbi kayo sa mundong ito, ha? Mag-aaral ng mabuti, susunod sa magulang, para maging mabuting tao at magkaroon ng silbi, magandang silbi sa lipunang ito. Dahil kayo ang papalit sa mga naririto. Pag ganun tayo. Paalis na tayo di ba? Patanda na tayo di ba? Pero sana habang tumatanda, sana at this point, nakita mo na yung silbi mo at pinagpapatuloy mo yung silbi mo sa mundong ito kasi baka sayang yung space na inilaan ng Diyos sa mundong ito. Sinasabi ng tao, masikip na ang mundo. Diba, overpopulation na daw tayo masikip na ang mundo. Kaya sumisikip kasi maraming walang silbi. Maraming pinipiling walang silbi sila sa mundong ito. Binuhay tayo ng Diyos na mabuti, nilikha tayo ng Diyos na mabuti, kaya piliin natin ang maging mabuti sa mundong ito. Amen?